Maganda umaga po sa inyo, former Senator Pamphilo Ping Lacson. Good morning, sir. Magandang umaga sa iyo magandang umaga. Salamat sa inyo pong panahon, Senador. Sir, sa isang pahayag po, binanggit ninyo na wala namang illegal sa pagsulpot bigla ng isang item sa Bicameral Conference Committee. Wala mang illegal, pero tama ho ba yun? Tama, wala naman sa rules at wala rin sa batas na hindi pwedeng baguhin yung mga disagreeing provisions ng both houses. Kasi di ba sa Bicam, Ted, ang kalakaran talaga dyan, kung yung general na panuntunan ang susundin natin, yung disagreeing provisions lamang ang i-reconcile. Mhm. Pero talagang naging kalakaran na maski sa Bicam, maski wala sa provision wala sa House version at wala sa Senate version, naisisingit pa rin yung ibang version outside of the two versions ng both houses. Oo nga So po. naging kalakaran nun. Parang in the course of time, inaccept na yon. Mhm. Kasi siguro ang parang parang sinusunod dito, meron namang mutual trust yung dalawang houses. Na ang pag-uusapan lang natin kung ano yung hindi natin napagkasunduan sa mga version natin. Mhm. So naging kalakaran na yan na matagal nang ginagawa yan, Ted. Opo, pero sir, kung sabi ho nga ninyo, dapat dito ay, kumbaga, to reconcile yung differences ng magkabilang bersyon. Pero hindi ho ba, sir, bagamat hindi nga ito illegal, pero the fact na dapat ho masusi ang pag-aaral sa bawat proposed budget ng departamento at dumadaan pa nga yan po sa Development Budget Coordinating Committee, bigla-bigla maglalagay ka ng malalaking pera doon po sa isang departamento na hindi naman humihingit, nagugulat sa appropriation. Hindi ho ba, bagamat ito'y hindi illegal, pero di ho ba't mali iyon? Mali talaga, Ted. Hindi illegal kasi wala nagko-question sa Supreme Court. Kung mayroong magko-question sa practice na yan at magro-rule yung Supreme Court, maglalabas ng ruling na sasabihin hindi po pwede yan, magiging illegal yon. Dahil wala namang controversy na formal na inihain, dinulog sa Korte Suprema, kaya hindi natin masasabing illegal kasi walang interpretation. Opo, pero hindi man illegal, pero sa inyo ho bang turing, mali yung gawin na ganon? Mali. Maling-mali talaga, Ted. Unang-una, yung bicameral conference ng budget, nag-iisang panukalang batas ito na ang Bicam hindi open sa publiko. Napaka-exclusive. Talaga sinasaran yung pinto, pinapalabas yung mga unauthorized, quote-unquote, unauthorized persons at ang naiiwanan Opo, naputol po tayo, Senador, naiiwanan lamang ay? yun ang masama. Dali, medyo Ang Ted, nung as early as 2009, nag-file ako ng bill na gawin transparent yung hindi lamang yung Opo. Senator, nagchachapi lang po tayo. Senator, I hope you don't mind. Ayusin lang po. Opo. Hello, Sen. Opo. Hello, Sen. Napuputol lang po tayo, Senador. Ayusin lang natin yung linya, ha? Okay, pakiayos lang. Ito yung napaka-importante. Mga kapatid, ang ating pinag-uusapan dito, pambansang budget na kung saan nga po may mga isiningit, no, na malalaking halaga para po sa mga sinasabing programa o kaya po appropriations na wala pang programa pero meron ng inilaang pumalaking pondo. Balikan natin si Senador. Senator? Hello? Apo. Senator, doon tayo naputol, Sen. Sabi ho ninyo sa Bicameral Conference Committee hearings, pinalalabas po ang lahat ng mga tao maliban sa mga senador at kongresista. Go ahead, sir. Yeah. That, as I was saying, hindi illegal kasi nga walang interpretasyon ng Korte Suprema kasi walang dumudulog para questionin yung ganong practice. Opo. Yes, sir. And then you mentioned na sa Bicameral Conference Committee hearings, Tapos sinulit ko ng Opo. Ito kaninyo ay exclusive lamang sa mga miyembro ng... noong 2019, nag-file ako ng bill dito na gawing transparent yung hindi lamang yung bicameral conference ng budget, kung hindi yung buong proseso na magkaroon ng participation o presensya yung mga tinatawag na civil society organizations na accredited ng gobyerno mag-participate para hindi rin magulo. Pero wala rin naman nangyari doon sa panukalang batas, kaya ganyan pa rin ang nagiging kalakaran. Pinaka-secretive na bicameral conference ang budget.
ang panukalang batas para sa budget. Kasi yung ibang mga bicameral conferences na mga simple o yung ordinaryong panukalang batas, pinapayagan namin yung mga yung media na mag-cover. Pero nagtataka nga ako bakit pagdating sa budget hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minutes yan, Ted. Alam mo naman din yan. Nanggaling ka na rin naman dyan. So ating pong ipagkadiinan sa mga hearing po ng Kongreso, both houses, laging meron yan transcript o minutes of the meeting. Pero po kapag bicameral conference committee on the budget, wala po itong minutes of the meeting. Walang minutes of the meeting. At saka hindi lang yun, Ted, di ba, alam mo na rin naman natin, yung unang meeting, formal meeting ng bicameral conference, roll call, formalities, konting speeches, pagkatapos, sasabihin, suspend, i-refer natin sa small group bicam, yung pag-aaral noong mga disagreeing provisions na mga versions. At pag sinabing small group bicam, dalawang tao lang yon, yung Finance Committee Chairman ng Senate at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. So halos hindi na rin monitor. Although, amin sa Senado, natatandaan ko, sinasangguni rin sa amin sa mga miyembro ng BICAM yung mga nagdi-disagree na mga provisions. Nag-ugat itong 26.7 billion kasi nga hindi na malaya ng mga senador. Kasi pag-resume noong suspended na bicameral conference, alam mo rin ito, Ted, na halos pirmahan na lamang, parang yari na, nakakamada na lahat yung napagkasunduan ng dalawang representatives ng mga committees, bicameral conference committees, at halos pirmahan, at hindi mo na rin, wala ka na rin time para pusisiin kasi parang pagka ikaw na nga abala sa oras, kapag binasa mo pa isa-isa at hindi mo talaga kayang basahin kung hindi mo dadalhin yung homework, yung draft ng final version. Kasi nandun ka lang sa conference room at ikaw ang nakakaabala, meron naghahatid para pirmahan, para basahin mo pa yon, parang napaka-kontrabida mo. So anong nangyayari? Kanya-kanya pirmahan, kaya nga nagulat din yung mga senador, sina Senator Amy, na hindi nila alam na nakapirma pala sila. Yun ang ibinuwelta sa kanila ng House na, teka muna, sabi mo, hindi mo alam, nakapirma ka naman dito na meron talagang akap dyan na item. Opo. So yung nga po ang nangyari at kumbaga parang kumpiyansa ka, nagtitiwala ka na yung mga napagkasunduan ng una, yun na yun at pumirma ka kasi yun ang iyong assumption na walang isiningit. Yung good faith na tinatawag. Yes. Kaya nga may napaka-importante yung mayroong mutual trust, kailangan mayroong good faith. Opo. Senator, nasa rules ho ba yan na kapag ho nagkaroon ng bicameral conference committee hearings on the budget na walang transcript o minutes na maaari pong balikan at maging record nito sa diskusyon sa mga usap-usapan sa komite? Wala. Ang nasa rules, yung itatakel, yung disagreeing provisions na hindi nasusunod. Kasi pag sinabi nating disagreeing provisions ang pag-uusapan, yung nagkakaiba lang sa version ng House at saka ng Senado, ang pag-uusapan, nakalimit lang doon. Pero yun nga, maraming nagsisingit for the longest time. Hindi lang naman ngayon nangyari sa AKAP. Opo. Marami talaga na isisingit. Ted, kung natatandaan mo, di ba, I think noong panahon na si Tito Sen pa yung Senate President, na mas malala yung ginawa noon. Kasi natuklasan namin, nag-ratify na yung House, tapos na yung bicameral conference, nag-ratify ang House ng kanilang version, na pareho sa Senate version, na niratify din ng Senado. Nang makita namin yung enrolled bill, nakita namin, meron dagdag na 75 billion pesos na wala naman doon sa niratify. So nagpulong-pulong kami, kaming ilang mga senador. Ang napagkasunduan namin sa advice ni Senator Franklin Drilon, kasi siya naman yung magaling na abogado sa aming grupo. So ang kanyang suggestion kay Senate President Tito Soto, ang i-qualify mo na lang yung pipirmahan. Kasi kung hindi naman niya pipirmahan yung enrolled bill, magkakaroon ng reenacted budget. Panahon ito ni Pangulong Duterte, at speaker naman noon si ex-President Arroyo.
So ang ganun nga ang ginawa ni Senate President Soto na okay, pipirmahan ko tong enrolled bill pero merong qualification na ang pinipirmahan ko lang ay yung bahagi na niratify ng Senado. Nung niratify namin at hindi yung buong enrolled bill. So nagkaroon ng kontrobersya, pinatawag kami ni Presidente Duterte noon at pinag-uusap kung paano maayos. Nung hindi nagkaayos, ang ginawa ng Malacanang, dinito, hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion pesos ang nabito. Pinakamalaking bito yun sa budget measure sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil nga doon sa, sabihin ko sa akin ito, no, kalokohan ng House na magsingit pa ng amendment after ratification. Yun ang napakasama. So isipin mo, ratified na, i-amend mo pa. Sino may karapatan mag-amend? Enroll bill, iyaano mo lang, ipiprint mo lang yun bago pirmahan ng dalawang leaders ng dalawang kapulungan. Pero inamend pa nila at nagsingit pa ng 75 billion pesos. Opo. Kumbaga, niratipikahan, hindi kasama yon sa supposed to be inaprubahan ng both houses on separate session. Senador, dito po ngayon sa pangyayaring ito, with all due respect kay Senator Sani Angara, dahil siya ang timon ng Senado dito, hindi naman kaya siya ang nagkulang dahil sa lookout niya iyon na merong isiningit na AKAP fund. Ako, gusto kong bigyan ng benefit of the doubt si Senator Angara na napalusutan din siya. Na hindi siya kasama sa usapan ng House Appropriations Committee Chair na ito merong nakalagak na para sa AKAP. Pero yung basic muna, Ted, AKAP, sabi sa kapos ang kita. Lahat halos ng Pilipino kapos ang kita Wala namang tayong masasabing worker na Pilipino na kapos ang kita, na hindi kapos ang kita. Lahat, kasi may kasabihan nga, Ted, di ba? There's no such thing as enough money. There's only too little and too much. Kaya kung tutuusin, napakaraming Pilipino ang dapat magbenepisyo sa 26.7 billion. Ang tanong, kailangan pa ba yun? Meron na tayong AIX, meron na tayong TUPAD, meron pang bago ngayon lumabas yung MAIT, yung medical assistance. Tapos meron pa tayong 4Ps. Opo. Napakalaki na rin ang ginugugol natin. Hindi naman masama na magbigay ng pondo para sa social services. Kasama na talaga yan sa bahagi ng part na yun talaga ng budget. Bukod sa infrastructure, yung tinatawag na personal services, meron ding social services. Talagang malaking bahagi yan ng ating national budget. Kaya lang, magkikreate ka ngayon at sneaky pa yung pagka-create kasi ang natanggap kong information dito, isiningit lang talaga ito, parang hindi masyado makita do sa ilalim after nung quick response fund, nagkaroon ng AKAP under the budget ng DSWD. At base na rin do sa napag-alaman natin, di ba, pare-pareho na hindi rin alam ng ahensya. Ibig sabihin, hindi nag-request yung DSWD na magkaroon ng AKAP. Nangyari rin yan noon na, Ted, yung DILG tinanong namin, kasi karamihan noong sa 75 billion, sa ALGO yata napunta dun sa assistance to local government units. Nung tinanong namin si Secretary Anyo, alam nyo ba ito? Ang sagot, hindi. Hindi sila nakonsulta. Wala silang kamalay-malay. So talagang ang nakakaalam lang sa pagsingit, yung ilang miyembro ng House. Ted, katunayan, itong AKAP, hindi lahat ng congressmen alam nila ito. Kakaunti lamang sa Congress ang nakakaalam na meron palang AKAP. Bakit? Doon tayo mapapaisip kasi alam naman natin kung sino lamang yung nakakaalam na merong palang item na ganun ang pwede mag-access. Kasi kung hindi mo alam na meron palang AKAP na item, paano mo i-access yun? Bulag ka. So, saan gagamitin yon? Yung 26.7 billion. Kaya nagkaroon ng usap-usapan na baka sa pagpapatuloy ng signature campaign do sa pirma, do sa People's Initiative, doon gagastusin yung 26.7 billion. Hindi ko sinasabing yun ay gospel truth o yun ang talagang katotohanan. Pero yun ang naging suspetsya ng ilang mga senador. Kasi nga, bakit hindi nila alam? At doon nga sa presentation sa hearing, meron din po sa isang, I think, Viber group, na naka-identify na yung AKAP bilang source ng pera na ibibigay doon sa mga LGUs.
Ayun. Okay lang kung ibigay sa LGU na diretso sa beneficiaries. Although mali na nga yung ginamit na proseso, pero kung yung end game o yung end state, Okay. magtatapos doon sa makikinabang yung mga kababayan nating talagang kapos ang kita, okay na rin. Pwede na rin sabihin natin pikitan ng mata. Aha, opo. LGUs. Anyway, Senador, nabanggit nyo yung, sabi nga ho ninyo, no, hinala, nagdududa tuloy yung iba sa AKAP fund na ito. Pero siguro ho naman din sa inyong mga sources, sa ilang pong mga lokalidad, na ang iniaalok umano para din po sa pagtutulak ng pirma, pagpapirma sa kanilang constituents ay mga government projects, no? Ang iba nga daw ho, umano sinasabihan na kayo nang bahala, mag-deliver ng pirma, pero meron kayong matatanggap na alokasyon for infrastructure budget. Ngayon pong budget na ito, sir, na inaprubahan ng kasalukuyang Kongreso, nagsingit ng 176 billion para sa DPWH na hindi rin po hinihingi nila Secretary Manny Bonoan. Pati nga siya nagulat nung aming makapanayam, wala pa itong program of work. Ano ho yung say doon? Paano ma-implement kung walang program of work? Yun ang unang tanong. Ibig sabihin, may paggagamitan na iba. O kaya, ito na yung tinatawag nating post-enactment, yung post-legislation na implementation. Ibig sabihin, balik na naman tayo sa pork barrel. Ibang anyo. Alam mo, Ted, maski lagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy, anong itsura nun? Di ba baboy pa rin? 176 billion na hindi po actually hiningi ng DPWH, no? At idinagdag na lang dito nga po sa BICAM, no, mismo rin na isingit po ito. Lump sum po yung turing dito, Senador? Kung walang items, kasi kung hindi alam ng DPWH, tapos walang program of work, ibig sabihin, lump sum talaga yan. So, mag-identify niyan, mga mambabatas. So balik na naman tayo doon sa kalakarang prior to November 2013 na idiniklara ng unconstitutional yung pork barrel. Balik na naman tayo sa pork barrel. Yun nga po, itong mga pangyayaring ito, ang tawag dito, sir, insertions. Insertions, aka amendment. Opo. Pero sabi nga ho ninyo, wala namang illegal dito kasi nga, supposed to be ang power of the purse ay nanggagaling sa Kongreso. Pero paano po ito inaabuso sa inyo pong karanasan nga? Para lang ho mas maintindihan ng taong bayan na nakikinig ngayon sa atin. Paano ginagawa? Opo, paano ito inaabuso? 'Di ba? Insertion actually wala namang illegal diyan, 'di ba? Kasi nga kung meron kayong isinisingit na importante na dapat pondohan at yung pong papakalat ng pondo sa mga nararapat tumanggap ng mga ahensya. Pero paano nga po ito inaabuso during your time na kayo po nagbabantay sa ating pambansang budget? Inaabuso kasi pinapalusot yung sa implementasyon, saka pa lamang sasabihan. Siyempre, laging palusot nila. Hindi naman namin hawak yung pera. Laging ganyan yung palusot eh. Maski nung pork barrel nung araw, hindi namin hawak yung pera. Nasa ahensya. Totoo naman yon. Pero sino yung nag-identify ng project at sino yung mag-iimplementa? Halos ang nag-iimplementa na, hindi na yung ahensya na maliwanag naman sa ating constitution base sa separation of powers, sa principle of sa separation of powers. Napakaliwanag maski do sa ating budget processing, budgeting process. Napakaliwanag doon. Nagsisimula yung budget process do sa tinatawag na budget preparation. Iyon yung nasa executive branch yun. Pagkatapos, sasabit ng Pangulo within 30 days after noong opening ng Kongreso para sa budget authorization. Iyon na yung pag-legislate. At pagkatapos, babalik ito sa executive branch para sa budget execution. At pagkatapos ng budget execution, diyan papasok yung pang-apat na phase o yung sa cycle, budget cycle na budget accountability. Itong budgeting process natin, Ted, sa Pilipinas, continuing cycle na overlapping. Ang ibig sabihin nun, habang ang Kongreso nagde-deliberate do sa tinatawag na budget authorization phase ng cycle, gumagana na uli yung budget preparation. Kasi as early as January ng present year, yung prior year na pagbabalance ng budget, meron na tinatawag na budget call. At kung pag-aaralan natin yung budgeting process o budget cycle, napaka-intricate at saka
Soro. Mm-mm. Kung masusunod lang sana yun, napakaganda. Kasi after ng budget call, na kung saan ito na yung initial lang ito, no? Mm-mm. Magkakaroon ng citizen engagement tinatawag. Dito na yung ibig sabihin sa mga lokalidad, nakipagkonsulta sa mga NGOs, CSOs, o ano ba yung mga proyekto natin dito sa ating syudad? Mm-mm. Ano ba mga proyekto sa ating mga bayan-bayan Mm-mm. sa probinsya? Pagkatapos, pupunta na ito, tatawid na ito papunta doon sa tinatawag na Regional Development Council, yung RDC. Mm-mm. At pagkatapos noon, yun nga, tuloy-tuloy na yung mga ahensya mako-consolidate, magko-converge. Mm-mm. Yung mga ahensya na ngayon, dudulog na sa DBCC. Magpapatawag yung DBCC ng konferensya. Isasabit na yung mga rekomendasyon ng mga ahensya, DPWH, DOTR, at lahat na at kung ano-ano pa, na pinagbasihan nito, pinanggalingan, yung sa local government participation, yung mga local development council. Pero Ted, nung napansin ko, panahon pa namin ito, kinwestiyon ko na rin ito, bakit pag pinag-aralan natin itong budget, 20% lamang, hindi lumalampas ng 20%, ang na-adapt na nanggaling ng mga provision, na nanggaling sa RDC. Ibig sabihin, bali wala yung Regional Development Council. So dito na nagkakaroon ng parang imbalance pagdating sa development. Kung sino lang yung malakas, malapit sa kusina, so to speak, yun lang ang nabibabayaan ng mga infrastructure projects, pati mga ayuda. At yung malayo sa kusina, yung ibig sabihin na natin hindi naging kaalyado o hindi kaalyado ng administrasyon na pag-iiwanan sa development. So merong imbalance. Pero kung nasusunod lamang yung budgeting process, yung budget cycle, na merong citizen engagement at yung mga local development councils, malaki ang say para sa pagbalangkas ng national budget. Hindi mangyayari yon. Mawawala ng bahid politika yung pagdidistribute ng pondo galing sa budget. Ang masama pa nga, nag-evolve na ng evolve, hindi lang yon. Andyan na yung rekomendasyon ng RDC na 20% na nga lang at nandyan na ang recommendation ng mga ahensya. Pagdating sa BICAM, bubisitin pa ng Bicameral Conference Committee na babaguhin pa. So talaga hindi mo na makilala. The better word to describe it is mangled beyond recognition. Mangled na nga, minuntilate pa. So hindi mo na talaga makikilala. At lihim pang ginagawa, yun ang masama. So sa implementasyon, kung sino lamang yung kongresista na nakain doon sa sirkulo at sino yung senador na nakain, yung kanilang mga lugar at yung kanilang mga pet projects ang nabibigyan ng pondo kasi yun ang naipasok na sa national budget. Kaya nga nagkaroon ng ito, labas sa usapan Ted, pero related din. No? Kaya nagkaroon ng usap-usapan na magkakaroon ng coup sa Senado. Kasi ang balita, kasi alam mo Ted, may mga staff ako na nandyan din sa mga sa members ng staff ngayon ng iba't ibang senador. Nakakalat sila dyan. Yung iba, no? Yung iba naman, umiba na ng linya. Kaya maski pa paano, mayroon nakakarating sa ating mga balita na tungkol sa nangyayari sa Senate. Yung naging controversy tungkol sa coup rumor na naman dyan sa Senate, parang nakaltasan yung maraming senador. Magugulat ka sa mga halaga Ted. Ito naman, usapin na nasagap lang natin, na report lang, na hindi ko pa nababalidate o mahirap i-validate kung totoo. No, na merong parang tilang yung 160 billion pesos dyan sa budget dito sa 2024 na para paghati-hatian ng 24 senators. So kinumpute ko Ted, nasa mga 6+ billion each kung standard. No? Pero nangyari, mukhang nakaltasan yung 21 senators. Parang 3 o 4 o 5 lamang ang doon napunta yung nakaltas na 100 billion. So nag-aalboroto yung iba na bakit ganito na lamang. Pero alam mo Ted, kikilabutan ka kasi nung araw, nung hindi pa na-declare na unconstitutional ang pork barrel, 200 million ang bawat senador, 70 million ang bawat kongresista.
Pag may umabot, may narinig ka noon ng 500 million, medyo anomalous na. Parang medyo, teka muna, medyo lamang na yata ito, medyo kaswapangan na yata ito. Pero pag ngayon, of course, may inflation tayo, pero at lumaki na rin yung budget. Kaya hindi umaasenso yung Pilipinas today kasi, oo nga, lumalaki yung budget, lumalaki yung utang, pero saan napupunta? Yan hong binabanggit nyo na alokasyon sa mga senador. Ano po yan? Kaninyo ang figure ay 6 billion pero yung 6 billion na iyon ay pondo na maaari nilang i-allocate sa mga gusto nilang proyekto? Actually, naka-appropriate na yon dahil nasa budget na Kasi bawal nga yung yung i-identify mo yung proyekto after maipasa yung budget. Dahil nung after 2013, sinabi na nga ng Korte Suprema, bawal na yon. Pero nasa budget na yon, pero nagkakaintindihan na rin na pet project ng kung sino-sino yon. Hindi lamang sa Senado, kundi sa Kongreso. Ted, kaya nga, alam mo na, may natanong akong congressman, maski sila, nagugulat din, yung ilang kongresista na hindi ka bahagi dito. No? Kasi tinanong ko sa, at least sa isa, ilan na ba ang congressman na kontraktor? Sabi niya, ang huling bilang niya, 67. Ito nung mga 6 months ago ito. Hindi ko lang alam ngayon kung ilan na yung kontratista na mga congressmen. So, yung mga dating kontratista, contractor, naging congressmen. At yung mga congressmen, naging kontratista. Kaya dumami ng dumami yung mga contractors dyan sa Congress. Sa Senado, wala ako naririnig pa na contractor na senador. So pagka ganun, kita mo na agad yung conflict of interest. So talagang mamamanggil talaga yung budget natin, ang national budget. Ang nawawalan dito, yung mga kababayan natin at saka yung buong bansa kasi naiwanan tayo sa development. Lumobo yung utang, pero walang pinupuntahan yung utang. Kasi sa simpleng negosyo, sa halimbawa sari-sari store, Ted, di ba? Gawin na nating napaka-simple yung usapan. Huwag na natin involve yung mga bangko, mga lending institutions. Ang isang analogy dito na napakasimple, magtatayo ako ng sari-sari store, uutang ako sa tinatawag na paluwagan, gagamitin kong puhunan. Pero kaya ka mangungutang, gagamitin mo sa investment para pagka tumubo ka na, kumita ka na, babayaran mo yung utang mo, meron kang extra pera, sariling kayod mo na yon, sariling kita mo na. Ang Pilipinas, di ba nung araw magkano lang yung utang natin? Kaya nga nagkaroon ng yung sa automatic appropriations, wala dati yan eh. Pero yung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., nagpasa ng batas noon, I think, 30 years ago, no? Na kasi nagsimulan na tayo mangutang para sa infrastructure projects. At nakita naman natin, nagkaroon naman tayo ng NLEX, SLEX, yung Maharlika Highway. Medyo talaga naman merong nakitang infrastructure project para sa development, pero galing sa utang yon. Ngayon, dahil ang debt servicing natin, automatic, dapat bayaran. Kung hindi, mamalasin tayo sa international community. Wala na magpapautang. So, nagpasa ng batas yung tinatawag na Automatic Appropriations Law. Pero ang intention lang nung araw para sa debt servicing. Again, in the course of time, nadagdagan na yung mga provision, yung mga items sa ilalim ng automatic appropriations. Pumasok na yung IRA at kung ano pa mga items. Automatic appropriation, hindi na pwedeng galawin yon kasi automatically appropriated na yon sa budget. Isa yan sa bahagi ng ng ating budget. Again, no? Yung isa, yung regular budget o yung programmed appropriation. Ito na yung laging na-insertan o kaya nare-realign. At ang isa, yung tinatawag na unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, yung unprogrammed naman, ito yung, alam mo rin ito, Ted, na pwede lang ponduhan yung unprogrammed appropriations kapag may certification ang National Treasurer na merong available na pera sa National Treasury, excess, ano? Or merong Inutang. accompanying revenue measure. Ibig sabihin, magpapasa ng batas para doon sa unprogrammed appropriation, May sa source. item under unprogrammed May appropriation. source ng funding na, kumbaga. Yes, yung source, oo. Pero ang naging nakita rin natin na pati yung unprogrammed, dinagdagan nila, di ba? Kaya nagkaroon din ng controversy itong budget natin. From 281 billion, naging 731, nadagdagan ng 450 billion. Ito nga yung question ko, maski nasa labas ako ng Senado, na i-raise ko lang yung issue. Teka muna, napakaliwanag doon sa ating Constitution
na yung Congress may only increase, may only decrease, ano. Apo. Pwedeng bawasan yung budget, yung National Expenditure Program, pero hindi pwedeng dagdagan. May not increase yung National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget. Ito nga yung sinabi ko kanina na sinusumiti ng Pangulo within 30 days after SONA, yung first SONA ng bagong Pangulo, o after every SONA for that matter. So, wala rin nangyari doon kasi napirmahan na rin ng Pangulo. Wala rin akong alam na parang may nag-question Meron yata po. sa Korte Meron po. Suprema. May dumulog sa Sana Supreme Court. ma-resolve yung issue na yun. Otherwise, sa susunod, ano yung idadagdag naman? Baka appropriations. Kasi sabi nila, hindi. Sabi rin ng DBM, pati DBM nakisama na rin. Ang sabi, hindi unconstitutional yan. Kasi ang program naman yan, standby lang yan eh. Opo, Hindi naman sinabi ng Constitution na yung program appropriations lang hindi pwedeng dagdagan. Ang sinabi, yung budget mismo, yung National Expenditure Program, ang hindi pwedeng dagdagan o i-increase ng Kongreso, kundi pwede lang bawasan. Bahagi yun ng national budget ng NEP eh. Opo. Yung unprogrammed eh. So wala, nag-evolve na, sumama na saan tayo pupulutin ito at the end of the day. Opo. Sir, sabi nga ho ninyo, no, kinatay-katay na chinap-chap pa sa bandang dulo, talagang yung simula ng budget, yung ideal setup, kaninyo, hindi na nga nasusunod totally, pero sa bandang dulo, mangled na nga ikahon ninyo. Ano solusyon po dito, Senador? Kung kayo po ano ang pinakamagandang gawin dito para po makorek itong mga sabi ho ninyo, napakarami nga pong pagmamalabis at sabihin na po natin ng pambababoy sa ating pambansang budget? Ang solusyon, isabatas na natin yung transparency sa budgeting process. Mula sa budget preparation hanggang sa accountability. Talagang gawa na natin ng batas. Ang problema nga, nag-file ako ng batas, hindi naman nakapasa. Kasi ayaw din nila ng transparency. Kasi mawawala ng hanap buhay pag walang transparency. Kasi pag marami nakabantay, naandyan kayo, mga media, andyan yung mga civil society organizations, nakabantay every step of the way sa bawat phase ng budgeting process. Kung may nakabantay, maski pa paano magkakahiyaan. Bakit nga ba pagkalihim-lihim ng bicameral conference at sinasara yung pinto at bawal yung media, pagkatapos ng mga formalities, mga niceties, bawal na yung media, labas kayo, pati yung mga ibang staff dyan, labas kayo, kami lang mag-uusap dito. So panukala po to make the budget process transparent all the way sa simula hanggang sa ito po ay mai-enroll papunta po ng Malacanang. That is your proposal. Gawin natin batas, para talagang batas. At mayroong kaukulang parusa o kaya kung anong sanction man na meron para talaga matupad yung maipatupad yung batas na yan. Opo. Ito ho bang ganito pong batason na inyo pong isinulong? Totally po, meron ba sa inyo sumuporta ho dito during your term? Meron din naman pero hindi nakapasa eh. Hindi nga umabot. Parang tatanda ko, hindi umabot. Ang natatanda ko lang yung SB number 2219 ito yung noong 2019 para sa 2020. Pero yung 2009, nag-file na rin ako ng ganitong batas na kung saan. Katulong ko nga rito dati yung dating Secretary of Education, si Professor Briones nung nasa Budget Watch pa sila. Sila yung katulong ko nagbalangkas ng panukalang batas kasi sila yung matyaga. Isa nga yan sa mga nagturo rin sa akin paano magbusisi sa budget aside from other tawagin ko ng guru sa pagbubusisi ng budget. Kaya ako nawili kasi hindi lamang exciting kundi napaka-challenging. Kasi nga pag inaral mo yung budget book kasi tatlo yung budget books din ang font niyan 10 Tapos ang kapal-kapal mahigit 1 inch yung kapal niya pagkatapos 10 yung font, paano mo babasahin yan kung di ka matyaga? Kaya kailangan mo talaga ng katulong. And ako naman, nabiyayaan ako ng mga staff na nurture Parang nawili na rin sila, naging interesado na rin sila. Kaya nga pagka budget season, puyatan kami ng puyatan nun Lahat ng staff ko halos magkakatulong, kanya-kanyang parang task allocation. Binibigyan ko sila ng ikaw dito, ikaw doon, ikaw naman pumunta ka doon sa Samar, pumunta ka doon sa
hanapin mo tong project na ito na nasa budget, kung ano nangyari. Mm-mm. Kaya nga, di ba noon, nailabas ko pa yung merong bahay sa gitna ng kalsada kasi hindi binabayaran yung Right right of of way. Oo, Remember. na hindi binabayar. May pambayad naman kasi kinwestiyon ko noon, Mm-mm. humihingi yung DPWH sa plenaryo ito humihingi sila ng 22 billion Mm-mm. para sa right of way payments. Ano? Mm-mm. Pero meron pa silang 11 billion na hindi lang ginagastos. So ang balita ko diyan, Ted, at ito siguro may basehan nito, sinasadyang hindi bayaran para yung contractor na ang mag-abono para bayaran yung mga tinamaan ng kalsada. Mm-mm. Yun nga sa connector, ang balita ko, si Mr. Ramon ang na yung nagsettle ng mga Mm-mm. yung mga nakaharang na mga properties doon sa tatamaan ng Skyway. connector Oo. Skyway, Siya na Stage nagsettle. 3. May pondo yun, Ted, nasa budget yun Mm-mm. Bakit yung kontratista o yung proponent ang magsushoulder ng expenses? So, ibig sabihin, sinasadya na hindi bayaran. Saan ngayon napupunta yung para sa right of way na budget? Ang laki-laki nun. Nasa 11 billion, 22 billion. Mm-mm. Ito na nga yung kinwestiyon ko noon. So, anyway, ganun ang nangyayari sa kalakaran ng budget. Nagulat nga ako kasi nung nasabi sa akin ng mga, sa loob din naman ng Senate nang gagaling yung aking mga information. Ganun na ba kalaki ngayon yung mga pet projects, yung pondo ng pet projects ng mga senador? Napunta na sa 5 billion na yung usapan. Pag sinabi pet project, hindi ko naman siya sabing i-identify nila yon after ng enactment ng budget. Kasi bawal na nga yun. Yun ang pinagbawal-bawal ng Supreme Court. Pero nakalagay sa budget, pero alam na rin naman lahat, parang common knowledge na, nagkakaalaman na rin naman sila, na kanilang pet projects yun Ang masama pati yung ayuda, sila pa nagdi-distribute, mga kongresista, senador. Nakita naman natin, open naman sila dito na kung saan sila napupunta. Ba't sila magdi-distribute? Implementasyon yun, execution yun, budget execution. Sa executive branch yun. Bakit papakialaman nila yung pagdi-distribute? Ganun na nga yung naging cycle natin, pati sa ating mga, di ba, sa halalan. Pag hindi ka nakipagkompetensya sa mga kasamahan mong kandidato na namimigay ng ayuda na hindi naman nila pera at pera din ng gobyerno at dapat ang namamahagi yung ahensya, DSWD man o DepEdMa o kung anumang ahensya, sila na mismo nagdi-distribute or nandun sila, andun yung mayor, kausap namin dito yung mga ilang mayor din siyempre nahiya naman sila, nandun si senador, nandun si congressman. Sasabihin nila, magpasalamat kayo kay congressman, magpasalamat kayo kay senador kasi sa kanila itong pinamumundo sa inyo. At lalo pang nagkasama-sama pa dahil nagamit pa yung ayuda sa pirma. Ito naman yung sinasabi ng mga ilang senador na ginamit na yung tupad, yung AIC. Akala ng mga pipirma, yun yung acknowledgement na tatanggap sila ng ayuda. Yung pala, pirma na pala sa petition na pag-amyenda ng Constitution para sa People's Initiative. So ito ngayon yung nagiging controversy o nagkakaroon ng usapan, ng away, ng alitan. Sige po. Kanina, Ted, pinapanood ko kayo ni DJ, yung sinabi mo na merong joint resolution na word for word, parehong-pareho. Okay lang naman yun, mas maganda kung word for word pareho. Pero again, nung bandang huli, di ba sinabi na meron palang isang word na magkaiba? Separately. Opo. Hindi ko naman binibigyang sisi o binibigyan ng sala yung House na inilagay nila yung nawala yung separately sa kanilang resolution. Kasi in toto, kinote nila yung provision sa Constitution na 3/4 of all its members. Yes. Talagang silent yung kaya nga ito yung, kaya maski nung araw pa na laging pinag-uusapan yung Chacha, yung CONAS, ayaw namin pumasok. Kasi pag pumasok kami doon sa joint session at hindi na re-resolve yung whether or not voting jointly or separately, yung malabo kami doon. Alam mo, pag 3/4, yung 24 senators, wala talaga. Pasok yung 3/4 maski hindi mag-participate yung mga senador. So ngayon, kung ang House version is merong wala yung word na separately, at sa Senate version, nandun yung separately, away na naman yan.
ang delikado diyan, if I may advise my former colleagues na unsolicited dito, oras na pumasok sila diyan sa joint session at hindi na re-resolve yung voting jointly or separately, balang araw baka magsisi sila kasi naando na sila sa loob ng joint session. Ito yung tinatawag na magkakaroon na yung Korte Suprema ng yung magkakaroon ng cause of action. Yes, oo. Para kasi meron ng controversy sa interpretasyon ng Konstitusyon. Yan yung iniwasan namin noong again upon the advice of Senator Drilon noon. Dahil siguro may mga connections siya sa Supreme Court. Kasi nung araw mabubuo na rin sana yung CONAS. So sinabihan kaming tatlo, Senator Soto, Senator Unasan, na medyo malabo tayong pumasok diyan kasi pagka nagkaroon ng controversy at pumasok ang Korte Suprema, may tulog tayo sa Supreme Court sa interpretation ng voting jointly or separately. Baka magkaroon ng interpretation ng voting jointly, patay tayong lahat diyan. Wala na Senado tayo matatawag. Kasi irrelevant tayo lahat diyan. So ngayon, fast forward tayo, nandiyan na tayo ngayon sa, hindi ko alam kung meron silang kasunduan na at least Senate President at saka yung Speaker na separately sila magbobotohan kung ano man yung provision na i-amenda nila o i-revise nila sa Constitution. Kasi yung People's Initiative, Ted, ang limitado lang yan sa amendments. Pero pagdating sa Constitutional Convention, pwede mag-revise. Ibig pag-revision, ito na yung mga major provisions. Parang baguhin mo na yung form of government and so forth and so on. Opo. Well said, sir. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.